my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. God before us, God beside, God within us above, God in heaven and in this place. Father, we commit to You this day.
God first morning po mga kapatid. At patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umaga nito, January 3. At patuloy tayong makapakinig ng kanyang salita. Ano po? Sa sandali na ito ay, ba't pa nagkakaganon yung screen ko? Anyway, patuloy tayo. No? Good morning po sa lahat ng mga nandiyan sa live ngayon. At nais kong batiin si Sister Mildred ulit, ano? The regulars na siya, lagi na siya nandito sa atin sa umaga, 4:30 pa lang, nauna pa nga siya minsan, ano? Welcome po Sister Mildred, at lagi na natin nakikita yung kanyang pangalan, ano? At yan ay isang magandang ano tawag dito? Isang magandang panimula sa atin sa umaga, ano po? Yung tayo ay makakonect kay Jesus pamamagitan ng devotional and prayer. Pakinggan po natin si Pastor. Isang magandang napakamagandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy God first morning din sa lahat ng ating pong mga kapatid. At ngayon po ay January 3 na. Napakabilis ng panahon na, no? Nakalipas lang yung January 1, yung Pasko, yung bagong taon. Napakabilis lang ngayon. January 3 na. Kapanapanabik na panahon, part 2 na po tayo. Dito po sa baka ating malimutan. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay patuloy kaming sumasamba sa inyo at kami lumalapit. Aming pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Bigyan niyo po kami karunungan, Lord, at maging mapanabikin kami sa inyo pong ikalawang pagbalik, Lord. At tulungan niyo po kami na lahat ng aming plano, lahat ng aming paghahanda ay ito ay connected sa inyo pong nalalapit na pagparito. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito sa ating pong pag-aaral, ito naman po ang ginamit natin, 24:14. So kahapon, Daniel chapter 12 verse 4 ang ating pinag-aralan. Ngayon naman 24:14 at napakaganda nito. At sabi dito, at ang magandang balita. Ano yung magandang balita ng kaharian? Yung pong si Kristo, ang ating tagapagligtas, ay ipinahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Yan po ang kapanapanabik na panahon. Yung kawakasan. Kapag naipangaral na ang salita ng Panginoong Diyos sa buong sanlibutan na ito. Sabi po dito, ang pag-aaral ng propesiya sa Biblia ay hindi lamang ang relihiyosong reaksyon sa Rebolusyong Pranses. Ang pangalawa ay ang pinakadakila at muling pagsilang ng relihiyon na yumanig sa Amerika. Pagkatapos po ng revolusyon ng mga Pranses, no, na gusto nilang sakupin ng buong Europa, pero natalo sila doon sa tinatawag na Battle of Waterloo. Dahil nakaprapis yan, mga kapatid, hindi po pwedeng magkaisa ang Europa, sabi ng Panginoong Diyos. Merong sumilang na bagong isang relihiyon sa Amerika. Ano kaya ito? No? Sabi po dito, simula noong 1790s at hanggang sa 1840s, ang ikalawang dakilang paggising ay gumawa ng higit sa ano paman sa kasaysayan ng batang bansa upang gawing ito na isang Kristiyanong bansa, ang Estados Unidos. Ang Estados Unidos noong bata pa lamang, no, pagkasilang ng bansa na ito ay may sumilang din ng isang matinding relihiyon. Ano kaya ito, mga kapatid? Ang kasabay ng relihiyosong pagbabagong buhay ay ang isang alon na panlipunan at personal na reforma. Marami ang naniwala na mga pampulitika at teknolohiya na tagumpay sa huling bahagi ng ika-18, sabi dito, at unang bahagi ng ika-19 na siglo ay nagsimulang magbigay ng makinarya para sa paglikha ng langit sa lupa. Daan-daang kilusang reforma ang bumangon para sa ikabubuti ng lipunan ng tao. Ibig sabihin, mas marami ang mga tao naging relihiyoso after noong
panahon na yan, mga kapatid. Marami ang tumuon at nag-aral ng banal na kasulatan sa panahon na yan, mga kapatid. Pero bakit kaya hindi pa dumating ang Panginoon sa panahon na yan? Dahil po yan yung papaano pa lang yung dulo ng propesiya ng 2,300 days, papatapos pa lang. Patapos pa lang po yung prophecy ng 2,300 days. And after nun yung paghahanda naman sa ikalawang pagdating ni Jesus. Lumitaw ang mga samahan ng reforma noong unang bahagi ng ika-19 na siglo sa kilusan. Halos lahat ng posibleng larangan ng interes ng tao. Sa mga dekadang iyon na ang mga para sa pagpawi ng pang-aalipin, digmaan at paggamit ng alak ay naging mga pangunahing salik sa kulturang Amerikano. No? Bagamat ang relihiyon ay lumalaganap, ang pagsasaliksik sa salita ng Panginoong Diyos ay marami ang nagka-interes. Marami rin naman po ang mga naging mabisyo. Marami rin naman ang naging lumaganap din naman yung iba ay hindi rin naman nakinig sa salita ng Panginoong Diyos. Bagamat napawi ang pag-aalipin at saka digmaan o yung paggamit ng alak napawi, marami pa rin ang mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Diyos. Pero ang pinakamaganda doon ay yung pangrelihiyon, yung Biblia. Yung maraming mga tao na nagsaliksik ng salita ng Panginoong Diyos, yun naman yung nakakamangha doon. At sabi po dito, kaya mabilis lumipat itong natin. Dagdag pa rito, lumitaw ang mga kapisanan upang itaguyod ang pampublikong edukasyon. Mas mabuting pagtrato sa mga bingi, bulag, may kapansanan sa pag-iisip at mga bilanggo, ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian at lahi at iba pa. So dyan pala nagsimula yun, yung pagkakapantay ng kasarian. Yung lalaki at babae ay magkapantay. Kasi naalis na nga yung pagkaalipin. Dahil sa panahon, bago yung panahon ng mga Amerikano na yan, ang mga babae ay alipin po. Kahit po asawa, wala pong karapatan na ng asawang babae na siya ay magsalita o magdesisyon sa loob ng tahanan. Lalaki lang. O, ganyan po yan. Dati nun, binibili pa yung mga babae para mapangasawa, yung tinatawag na dowry sa panahon na yun. Yan. Ito, mga kapatid, ang mga tao ay naging mabait sa mga may kapansanan. Bagamat yung iba hindi naman nakikinig na salita ng Panginoong Diyos, pero majority sa panahon na yan ay talagang tumuon sila sa Biblia. Naging banal yung mga tao sa panahon na yan. At to the point na sabi dito, bukod sa larangan ng lipunan, may mga organisasyon na nagsusuporta sa personal na pagpapabuti sa larangan na gaya ng reformang moral at kalusugan. Kabilang ang American Vegetarian Society. So wala pa pala dito yung Seventh Day Adventist sa panahon na yan. Kasi lumiptaw ang Seventh Day Adventist 1860 lang eh. So iyan eh, before 1860 meron na mga vegetarian, yung moral recovery meron na. Ibig unti-unti nang nasasaliksik yung salita ng Panginoong Diyos. Ang mga tao ay unti-unti bumabalik sa Biblia. Sabi dito, ang parehong mga relihiyonista at sekularista ay pinagsama ang kanilang mga lakas at mapagkukunan sa pag-asa na gawing perpekto ang lipunan sa pamamagitan ng reforma. So ano po yung kanilang mitiin? Maging perpekto ang lipunan. Maging mabuti ang lipunan sa pagreforma. Yung mga relihiyoso at mga sekular na tao. Nagsadib pwersa sila para na sa ganoon yung pong pagiging mabuti ng lipunan ay mangyari. Pero nangyari ba? Naging perpekto ba ang lipunan natin? So kung i-evaluate natin ngayon kabaliktaran sa panahon na yan, before 1844. Naging kabaliktaran dahil sa panahon natin ngayon, yung moral ay bumaba. At yung alak ay talagang pinag-iinom na ngayon. Sa kabit-kabila ang digmaan, pasama ng pasama ang mga tao. Pero maganda sana mabuhay sa panahon na yun. The aftermath ng mahabang persecution ng 1,260 years. Napakaswerte ng mga taong nabuhay sa panahon na yan. Maramdaman mo yung pagkabanal ng lugar sapagkat marami ang mga taong
bumalik sa pag-aaral at salita ng Panginoong Diyos. Sabi dito, ngunit ang mga reliyonista ay lumampas sa kanilang mga kasabayan noong panahong iyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga samahan ng Biblia, mga samahan ng misyon sa tahanan at dayuhan, mga unyon ng Sunday School. Sunday School pa nun Ba't kaya walang Sabbath School? Kasi nga, linguista yung mga tao nun At mga asosasyon para sa pagtataguyod ng kabanalan ng linggo. Ayan na nga. Sa unang pagkakataon, nadama ng mga Kristiyanong Protestante ang pangangailangang ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. Dati noon ay nagtatago sila. Ngayon nalantad sila na mangaral ang salita ng Panginoon. Dahil sa mga reforma at sigasig sa pagpapakalat ng misyon, ang mga inaasahan ng milenyo ay nasa lahat ng dako noong 1830. Yan, 1830 pala mga kapatid, tinitignan na nila yung milenyo. Yung year 2000. Yan, 1800. Tinitignan nila ahead. No? Matagal pa yung year 2000 na yan. Tinitignan nila yung millennium. No, yung year 2000. Kaya may aklat ang Seventh-day Adventist niya millennium Year 2000, mawawasak ang sanlibutan. No, sa panahon pala niya, nauso yung ganoong pangangaral. Kaya pala noong 1844, si William Miller nagtatag ng date kung kailan darating si Jesus. Hindi naabot ng millennium. Si Charles Finney, ang pinakadakilang ebanghelista Amerikano noong panahong iyon, ay naglahad ng nangingibabaw na opinyon ng mga iglesia nang isulat niya noon ang 1835. Ano kaya isulat ni Charles Finney? Kung gagawin ng iglesia ang kanyang tungkulin sa reforma, maaring dumating ang milenyo sa bansang ito sa loob ng 3 taon. So yun naman yung kanyang mensahe, no? Yung millennium pala wala pang date sa kanila, kundi yung milenyo ay darating agad ng 3 taon sa kanila. Ibig sabihin yung pagkawasak. Sabi dito, ang idea na ang mga reforma at iba pang mga aspeto ng pagkapukaw ay maghahanda sa mundo para sa simula ng milenyo ng Apokalipsis 20, kung saan ang mundo ay patuloy na bubuti hanggang sa bumalik si Kristo sa katapusan ng 1,000 years. Iba naman yung kanilang doktrina, no? Doon sa Apokalipsis 20, bubutin ng bubuti yung mga tao hanggang dumating si Jesus. Hanggang sa katapusan ng 1,000 years. Yung pala, iba yung kanilang pagkaintindi dito. No, sa Biblia, mga kapatid, ang mga tao ay sasama ng sasama. At sabi sa Apokalipsis 20, yung mga namatay kay Kristo at bubuhayin muli ay dadalhin dun sa langit. At yung mga matitirang buhay ay aagawin papunta sa langit. Nilagay din niya sa 1 Thessalonica. At doon mag-uubos ng 1,000 years doon sa langit na bayan. After nun ay gugunawin ng sanlibutan dahil sa kasamaan. So mali yung paniniwala ng mga tao noong una. Yan, na-develop na yung theology sa ikalawang pagdating ni Jesus sa panahon natin ngayon. Ito ay isang mundo ng kasiglahan tungkol sa milenyo na dumating si William Miller. Ayan nangaral ng kanyang mensahe ng pagbabalik. Dahil dito, malugod siyang tinanggap ng mga iglesia sa lahat ng dako. Kaya pala siya tinanggap. Kasi nga, yung mga tao na nakatingin na sa milenyo. Yan. Bagamat later na lang yung year 2000 na milenyo, yung pagkakaintindi pala nila sa milenyo biglang darating ang ating Panginoon. Tama nga naman din, no? Ang sabi dito, si William Miller, inihanda ng Diyos ang daan. Lagi niyang ginagawa ito, tungkulin nating sumunod sa kanyang pangunguna. 1844 nagkaroon ng malaking disappointment dahil dito kay William Miller, no? Pero nanalangin sila mga kapatid Kaya lang naglagay sila ng date na darating na si Jesus 1844. Ayan. Pero hindi dumating si Jesus, mga kapatid. Una noon 1843. Tapos naging 1844. So ibig sabihin, mga kapatid, yung mga Adventist noon, hindi Seventh-day Adventist kundi mga Adventist noon, ay pinagsama-sama mga relihiyon ng mga tao. May Baptist, may Methodist, iba-ibang mga Protestant, na sila ay tinawag na mga Adventist kasi nga naniniwala sila darating si Jesus Christ. Yun kasi yung ibig sabihin ng Adventist movement, yung Advent movement. Pinangunahan yun ni William Miller na isang Methodist.
Yan. Hindi siya naging kabilang sa Seventh-day Adventist kasi 1860, sa mga Seventh-day Adventist na yun eh. So dito po mga kapatid, ang palatandaan na darating na si Jesus Christ, maipangaral ang salita ng Panginoong Diyos sa buong sanlibutan at darating ang wakas. Yung mabuting balita, yung magandang balitang ito ng kaharian ay maipahayag sa mundo, darating na ang wakas, ang katapusan ay darating na. Darating si Jesus Christ. Maipangaral ang salita ng Panginoon. Mabilis na lang yan mga kapatid. Madali lang yan magawa. Basta sama-sama tayong manalangin para tayo ay makapangaral sa buong sanlibutan. No, darating ang wakas. Kaya nga, bagamat di natin alam ang date ng pagdating ni Jesus, huwag naman po sana mapako ang isipan natin sa mga bagay sa sanlibutan na ito, kundi isama rin natin sa panalangin mga kapatid na dumating na si Jesus Christ ngayong taon na ito. Ayan, idalangin natin mga kapatid na Panginoon, dumating na po kayo ngayong year na ito. Kasi marami pa tayong mga iniisip na gagawin ngayong 2025. Tama yan, ipagpatuloy natin yung pangarap natin. Pero isama natin sa panalangin ay dumating na si Jesus ngayong taon na ito. Kasabay niyan na maipangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Ngayong taon na rin na ito, na dumami pa ang mga misyonero yan sa buong sanlibutan mga kapatid, makapunta sa mga bansa na hindi pa naabot ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dito sa Pilipinas, abot na mga kapatid. Palaganap na yung pangangaral dito sa Pilipinas. Pero marami pang bansa, nasa 20 pang bansa ang hindi pa naabot ng salita ng Panginoon na walang nangangaral katulad ng ganito. Kailangan ng Panginoon ng mga misyonero. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at ang banal na Espiritu ang mag-guide sa bawat isa sa atin. Lalo na sa mga OFW, hindi lamang po kayo napunta dyan para dumami yung pera, kundi magkaroon ng time para magbahagi ng mabuting balita mga kapatid. At yung mga nandito naman sa Pilipinas katulad ko, idalangin natin sa Panginoon, ang Panginoon gumawa ng paraan. Kung tayo tinawag ng Panginoon na mangaral sa ibang lugar na wala pang mga mananampalataya, yun ang mangyaring ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Di ba? Mas maganda yun. Kaya yung kapanapanabik na panahon, ngayong part 2, ay dumating nawa ang ating Panginoon. Yun ang kapanapanabik, dumating nawa ang Panginoon. Kaya ako mga kapatid, gusto ko na dumating ang Panginoon ngayong 2025. Kayo ba? Gusto nyo na bang dumating ang Panginoon ngayong 2025? Mag-prepare tayo. Yan naman ang ibig sabihin ng Seventh-day Adventist. Mahihanda ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan sa pangangaral ng mabuting balita. Maihanda at maghanda tayo dahil darating na si Jesus Christ anytime. Walang date, syempre. Walang taon, mga kapatid. Pero hindi naman bawal na manalangin na Panginoon, dumating na kayo ngayong 2025, di ba? Hindi naman bawal manalangin ng ganun. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero manalangin tayo mga kapatid. Na pakiusapan natin ng Panginoong Diyos, dumating na siya. Dumating na siya. No? Dumating na siya. Mas maganda ang buhay kasama ang Panginoong Diyos doon sa langit na bayan. No? Mas maganda ang buhay doon. Dahil may doon ay may buhay na walang hanggan, wala na makikitang kamatayan, puro kapayapaan at napakasayang mabuhay kasama ang ating tagapagligtas. Kasama ang mahal natin sa buhay na alam mong hindi na sila magkakasakit, alam mong hindi na sila mamamatay. Puro kasiyahan at pagpupuri at pagsamba lamang ang mararanasan natin doon sa langit. So ngayon pong umaga ay patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Tayo ay gising, buhay, malakas. Tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya sa panahon na ito. So ngayon po, tayo po ay mananalangin na. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Velasano. And after po nito ay tayo po ay makikinig sa God First Morning sa panguna ng Central Luzon Provinces Mission. Muli po, magandang umaga po at happy Preparation Day, happy Vesper po sa inyo pong lahat. Ito po si Pastor Nelvin Alabanza. Patuloy tayong maganda sa ikalawang pagdating ng ating tagapag. Amen. Ano po? Ayan, ano po? So, ang propesiya ay hindi lamang tanda na mga prediction sa hinaharap. Ano po? Ang prophecy daw ay nasisilbing gabay din para tayo ay magsagawa ng mga aksyon para sa malaking plano
ng Diyos. Yan ang propesya. Ano po? At ano ba yung plano ng Diyos? Ipabalita. Yung kanyang plano ng kaligtasan. Yan. Kaya ang aksyon natin ay ipabalita sa sangkatauhan, sa buong mundo, ang magandang balita, ano, ng kaligtasan po. Ano? So, yan ang nakita natin sa araw na ito. Tunay na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Ano po? Tama naman yung sinabi ni Pastor. Walang masama, ipanalangin natin dumating na ang Panginoon. Ganyan, ano? Kaya lang bakit din natin magawa? Minsan, ano, alam ko nasa isip niyo mga kapatid, dahil gusto niyo pang makasama yung mga mahal niyo sa buhay. Ano po? Ganyan din naman nararamdaman ko. Pero hindi natin mapipigil ang pagdating ng Panginoon pag dumating siya ngayong taon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, wag muna. Hindi pa ready yung pamilya ko. Wag ganun, ano? So, kailangan nating paalalahanan yung ating mga mahal sa buhay na malapit na dumating ang Panginoon. Gusto natin silang makasama pagsalubong sa Kanya. Ano po? So, magandang lesson sa umaga na ito. At muli, tayo ay ginigising na makilahok sa gawain. Ngayon, 2025, may malaking pangaral. Ano po? So, makisangkot po tayo dahil tayo ay kasama sa plano ng Diyos. Ayan. Ngayon ay kukonect tayo muli doon sa God First Morning para ating muling makita yung ating selfishness, ano? Tuluyan na mawala yung ating pagiging makasarili. Hintayin na lamang natin na ma-approve tayo. Habang binabati ko ng mga good morning yun na dyan, Sister Shirley, good morning po. Sister Sweetie, Sister Nympha, Sister Des Flores, Sister Elizabeth, at sa mga iba pa. Ito na. Connect ko lang. Ayaw. Mga kapatid, tayo po ay panandaliang migil at tayo po ay manalangin. Dakila, mapagpala at banal po naming Panginoon, tahanan na sa mga langit. Maraming salamat Panginoon sa isa naman pong umaga na inyo po kaming ginising
At sa pagkakataong ito ay sama-sama po kaming lalapit sa inyo. Saan man pong dako kami naroroon ay may pagkakataon po kaming mag-aral, makinig ng inyong pong banal na salita. Pinupuri, pinapasalamatan po namin kayo sa umagang ito at pinapainan lang ang pagdakila dyan sa kaitaasan, Panginoon, at patuloy na lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at amin pong dinadalangin ang programang ito, Panginoon, na inyo pong basbasan, pangunahan, pagpalain ang mga magsisiganap, mangunguna sa amin. Ngayon din aming dinadalangin ang inyo pong gagamiting mga instrumento at mga media, Panginoon, na amin pong ginagamit sa kada umaga upang maihayag ang inyo pong mga banal na salita at mga mensahe upang maabot po ang mga kapatid po namin sa anong dako po ng Pilipinas at ng mundo. Ngayon din ang mga kapatid po namin na nakasubaybay sa Facebook Live sa mga oras na ito at dalangin din po namin ang mga kapatid po namin na hindi po namin kasama sa kasalukuyan ngunit sumusubaybay po anumang oras po nila masumpungan ang broadcast na ito, Panginoon. Dalangin po namin sila sa kanila pong mga kalagayan, inyo pong katagpuin, Panginoon, at basbasan po rin sila, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat po ng mga kapatid po namin na may mga karamdaman sa kasalukuyan. Inyo po silang pagalingin at bigyan ng malakas na pangangatawan upang sa mga susunod pong pagkakataon at aming pong paglilingkod sa inyo ay makasama po namin sila. Sa aming pong nilalapit sa inyo ang aming pong mga abang sarili, kung saan po kami nagkulang at nagkasala, inyo po kaming pakalinisin, inyo po kaming patawarin, Panginoon, upang ang aming pong paglapit sa inyo ay maging katanggap-tanggap sa inyong pong harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy po ninyong pagbibigay at pagmamahal sa amin, Panginoon, sa amin pong mga ginagawang paglilingkod at ginagawang paglapit sa inyo. Inyo po kaming tinatanggap anuman pong aming pong mga kalagayan. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, God first morning, mga kapatid. So, ang atin pong tagapagsalita ngayon sa God First Morning ay ang isa sa area coordinator ng CLPM. So, si Pastor Mark Sarabia. Siya po ang magbibigay sa atin ng mensahe na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Council on Stewardship. So, bago siya magsalita, mga kapatid, tayo po ay makakarinig muna ng isang awit papuri sa ating mahal na Dios. The rich rules over the poor, and the borrower is servant to the lender, says Solomon. As harsh as it may seem, this text contains an indisputable truth. God presents several guidelines for complete freedom, including those regarding the financial aspect of our lives. Do you know how you spend your monthly income after returning your tithes and offerings? If you don't, you might be one of those who frequently spend all they have and are unable to live within their available financial resources. However, if you want to achieve financial freedom, you need to learn these 3 simple steps that everyone should follow. First, self-discipline. Put all your spending under the scrutiny of Jesus, the real owner. Remember that you are his manager or steward, not the owner. Would Jesus purchase that item, or would he approve that expenditure pattern? With God's guidance, bad habits can be broken. Second, have a monthly budget. Start by assessing your income and then list your expenses, allocating appropriate amounts for each spending category. There are promises from God for those who put him as the most important budget category, returning tithes and promise offerings before any other expense is met. However, since unforeseen events frequently occur, it's prudent to consider your personal savings or emergency fund as the second most crucial spending category. Therefore, after putting God first, allocate at least another 10% of your income to savings or an emergency fund.
If you don't tell your money where it should go, you will keep asking yourself where it has gone. So, every purchase must be prayerfully considered in light of the budget with no room for impulse purchases. Third, be accountable to someone else for your budget. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. If you are accountable to someone, you will be more inclined to be cautious in your usual spending. Today, as you return the tithe and promise, regular and systematic offerings, ask God for His wisdom and guidance in all aspects of your financial life. May we put our desires last and God first.
Okay. Good morning po. And happy Good God morning, first. Pastor. Ayan. Yes, malinaw po ang ating Opo, tinig. Pastor. Okay. Ngayon po ay tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ginising tayo na taglay ang ating buhay at lakas. Panibagong pagkakataon, panibagong chance upang ating tuluyang kilalanin ang ating Diyos na pinaglilingkuran at patuloy tayo na magkaroon ng paglago. Alam niyo po, ang Panginoon ay matyaga na tayo hinihintay niyang lumago araw-araw. Ang mahalaga, tayo po ay willing na magpasakop sa kanya po ang kalooban. Kaya ito pong ating ginagawang pag-aaral early in the morning ay isang pagkakataon upang mas lalong ilaan natin ang ating panahon sa pagkilala sa ating mahal. Salamat po sa CLPM Admin Initiative na kanila pong nakita ang kalagahan ng mga ganitong pag-aaral. No? Spend time with Jesus dahil the more we listen to His Word ay doon mas lalong ang ating pananampalataya ay lumalago. Kaya tama ang sinabi ng Romans 10:17, by hearing and hearing the Word of God, faith comes. Kaya the more na tayo po'y nag-aaral, makikinig, ay patuloy na ang ating pananampalataya po ay lumalago. So, bago po natin pag-aralan, ang ating tema ngayon, ang pinakamahirap na sermon. Ayon po sa Councils on Stewardship, tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, pangunahan niyo po kami sa aming po pag-aaral ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ay tila baga parang nanghahamon, no, na ang pinakamahirap na sermon. Bakit po kaya tinawag itong pinakamahirap na sermon? Kapag sinabing pinaka, wala na pong hihigit pa. Dito na po ang pinakamahirap na sermon. Madali lang maaring magsermon, no, magsalita, no? Pero ito po pala ang pinakamahirap na sermon. Kaya ito po ay dapat na ating mabigyan ng pansin. At ang pinakamahirap na sermon na ito ay tunay na sa tulong at biyaya ng Panginoon ay makita sa atin kahit mahirap, pero ito ang kailangang mangyari at magawa po natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Okay? Ang sabi po dito, ang pinakamahirap na sermon. Ang pinakamahirap na sermon na ipangarap at ang pinakamahirap na isagawa ay ang pagtanggi sa sarili. Ito po pala, mga kapatid. No? Itong unang pangungusap na ito ay tila baga parang nagbibigay sa atin ng malaking challenge na madaling mangaral, madaling pong magsalita, pero ang pinakamahirap na isagawa ay ang pagtanggi sa sarili. Dahil tayo po ay naka-incline sa ating sarili. Tayo likas na makasarili mula nung tayo po ay panganak. Ay sarili na ang ating sentro. Ang gusto na nating gawin ay yung mga hilig ng ating katawan na ito ay laging para lamang sa ating sariling kaligayahan. Kaya ang pinakamahirap na sermon na ipangaral, ang pinakamahirap na isagawa ay ang pagtanggi sa sarili. Kaya ito po, mga kapatid, ay tunay na paulit-ulit na panawagan ng ating Panginoon na narito siya sa lupa. Ang kanyang sinasabi sa kanyang alagad, maliban, no? Unless you deny yourself, maliban na itanggi mo ang iyong sarili. Maliwanag din sa Spirit of Prophecy na the greatest enemy nating mga tao ay ang sarili lang din natin. No? Kasi
tayo ay talagang nakikipagpunyagi sa sarili natin. Hindi sa masamang salita na narinig natin, hindi sa pag-uusig sa atin, hindi sa kalagayan natin sa buhay, kundi paano ang sarili natin ay maitanggi natin sa kabila ng mga karanasan natin dito sa buhay. Sa kabila ng mga panlalait sa atin, pag-uusig sa atin, paninira sa atin, sarili pa rin natin. Ang kalaban natin kung ating bang papatulan, kung ating kainisan ang mga ginagawa nila sa atin. Kaya ang pagtanggi sa sarili. Kasi nagagalit tayo, no? Madali tayong magalit. Idepensa yung sarili natin kapag sinisiraan tayo, pag sinasaktan tayo. In reality, akala natin ay normal lang yung bagay nyo, which is normal talaga. Pero bilang Kristiyano at bilang mananampalataya, dapat itanggi na natin yung sarili. Kapag sinisiraan tayo, kapag tayo ay kinakalaban, wala naman tayong ginagawa, ay paano natin itanggi yung sarili. At sabihin natin na, Lord, hindi nila ako sinisiraan, kundi ikaw na aking pinaglilingkuran, ang aking pipiliin at patuloy na hindi ko ididepensa ang aking sarili, kundi patuloy kong mamahalin yung mga hindi nagmamahal sa akin. Patuloy kong mamahalin yung mga naninira sa akin. No? Kasi kapag nagalit ka, di sabihin, pero proteksyahan mo yung sarili mo. Pero kapag patuloy mong minamahal yung mga nananakit sa'yo, yun yung pag-deny mo sa iyong sarili. No? Hindi mo pa rin iniisip ang kapakanan ng iyong sarili. Iniisip mo pa rin yung kapakanan ng iba. Kaya, sa first statement, ang pinakamahirap na sermon na ipangaral at ang pinakamahirap na isagawa ay ang pagtanggi sa sarili. No? Kaya ito po isang malalim po na statement. No? Dahil madali tayong mag-retaliate, magalit, magtampo, but in reality, it's all selfishness. No? Kasi depensa agad sa sarili natin. Pero kapag idininay pala natin, no? Sa tulong na at sinuko natin sa mahal na Panginoon ang ating sarili, ano man ang gawin nila sa atin, in return gagawin para natin ng kabutihan. Patuloy nating pinapanalangin na sila ay pagpalain. Patuloy nating pinapanalangin sila ay makaranas ng biyaya. That is self-denial. Kaya yan pong pinakamahirap. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, pag nangyari po yan, kapatid, ay patuloy tayong magiging blessing at gagamitin ng Panginoon. Kasi hindi nila nakikita sa atin ang anumang pagmamalasakit sa ating sarili. Ang ating patuloy na minamalasakitan ay ang ibang tao. Sa kabila ng sinasaktan tayo nila o ng isang taong sinasaktan tayo, pero ang return ay pagmamahal pa rin sa kanila. Why? Because we deny ourselves. Okay? Kaya yan po ang pinakamahirap na sermon, to deny ourselves. Kaya sa huling panahon, mga kapatid, ayon sa ikalawang Timoteo 3, 1 at 2, datapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit po? Ang mga tao ay magiging maibigin. Saan? Sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang, mga mapagmalaki. No, bakit po ganun ang magiging kalagayan ng tao? Kasi marami pa yan. Sukayin sa magulang, walang turing, walang kapanalan, and so on, and so on. Bakit po ganun ang magiging kalagayan ng tao? Dahil nag-umpisa po lahat sa pagiging maibigin sa kanilang sarili. Pag minahal na ng tao ang sarili, mamahalin niya na ang pera. No? Ang ugat po ng pagmamahal sa sanlibutan, pagmamahal sa kalayawan, pagmamahal sa kayamanan, pagmamahal sa pera, ay dahil sa pagiging maibigin sa sarili. Selfishness.
no? Nakarinig ako ng ano ngayon, bagong word, no? Yung YOLO, YOLO. Ano po ibig sabihin nun? You only live once. YOLO. Kaya sabi, YOLO mo. Kaya kailangan gastusin mo yung gusto mong gastusin para maging masaya ka. Puntahan mo na yung dapat mong puntahan because YOLO. You only live once. Kaya yan po yung mentality. Dahil akala nila dahil isang beses ka nga lang mabuhay dito, kailangan magpakasaya ka. No? Pakasayahin mo yung sarili mo, i-enjoy mo. Pero mapatid, sa huling panahon, darating ang panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging magbigin sa kanilang sarili. At hindi lang po yan nangyayari sa buong mundo. Nangyayari din po mismo ito sa loob ng iglesia, sa loob ng tahanan at mismo sa ating mga mananampalataya. Kaya mapatid, kailangan ay magkaroon tayo ng tagumpay. Ang sabi po dito, ang sakim na makasalanan, ang sarili ay nagsasara ng pinto sa kabutihan na maaring magawa. No? Sa halip na yung pera na yon ay gawin sa pagtulong, pagbabalik sa Panginoon, tapos yung offering ay talaga intentional na 20% or more, at pagkatapos meron kang inalalaan kung paano pang ang pera na meron tayo. Tila ba kinakalimutan na natin yung mga personal na kaligayahan? Bakit po? Dahil ang sakim na makasalanan at ang pagiging makasarili ay nagsasara ng pinto sa kabutihan na maaring magawa. Okay? Kaya kailangan mga kapatid ay malampasan natin ang pagiging makasarilang ito. Ngunit hindi nakagagawa dahil ang pera ay ini-invest para sa makasariling layunin. No, yun po yung naging epekto. Yung pera ay ini-invest for personal interest. Para makabili ako ng ganito, para ako ay maman, para magkaroon po ng kaligayahan. Pero sabi dito, ngunit imposibleng manatili ng sino man ang pabor ng Diyos at tamasahin ang pakikipag-isa sa tagapagligtas. Dahil the more na inuuna natin ang ating kaligayahan, then we will not enjoy the presence of Jesus. Dahil kapag ni-enjoy natin ang presensya ni Jesus, ang bunga lagi mo, i-deny mo ang iyong sarili. Forget yourself. Why? Because Jesus forget himself. Okay? Ang ginawa ng ating Panginoon ay iniwan niya ang napakagandang tahanan. No, meron akong narinig na sermon na pagdating natin sa langit, nakita natin kung gaano kaganda, ginto ang inapakan natin, sasabihin natin, Jesus, bakit pinili mong iwanan itong napakaganda mong tahanan? Ba't pinili mo pa rin magkatawang tao na katulad namin? Napakaganda na ng tahanan mo. Tutulo ang luha natin. At napakalaking tanong sa isip natin, Jesus, bakit ginawa mo sa amin yun? You are already in a very beautiful place. Dahil ang ating Panginoon na pinaglilingkuran ay dininay niya ang kanyang sarili. Opo, mga kapatid. Kaya ang sabi dito ay imposibleng manatili ng sino man ang pabor ng Diyos at tamasahin ang pakikipag-isa sa tagapagligtas at sa parehong oras ay maging walang pakialam sa kapakanan ng kanyang kapwa na walang buhay kay Kristo. No? Kaya kapag yung sarili talaga natin, yung kaligayahan natin, akala natin ay magpapasaya, no? Ay magdadala lang sa atin, mga kapatid, na pakipag-isa, na sa halip na tayo mas lalong magiging matamis ang ating relasyon kay Jesus, ay tila baga unti-unti tayong papalayo dahil
yung sariling kapakanan at kaligayahan natin yung ating iniisip. Kaya iniwan ni Kristo sa atin ang isang kahangahangang halimbawa ng sakripisyo sa sarili. Opo, mga kapatid. Kaya si Jesus ay tunay na iniwan niya ang napakagandang tahanan. Siya'y nagpakababa. Dahil siya ang ating Diyos na pinag-ilig. At kapag tayo'y mayroong malalim na ugnayan at relasyon sa Kanya, ang bunga nun ay may kitaan din tayo na self-denial. Nakita sa atin na minsan ay isusubo na lang natin, bibigay pa natin sa Why? Because we deny ourselves. We cannot do that in our own desire. But when God changes our desire, pag dahil magkaroon tayo ng relasyon, ugnayan, at pagsuko sa ating Panginoon, tunay na ang desire natin ay kung paano ang kanyang likas ay mailipat sa atin at gamitin niya tayo sa kanyang matatapos na gawa. Habang sinusundan natin siya sa landas na pagtanggi sa sarili, binubuhat ang cross at dinadala ito pagkatapos niya patungo sa tahanan ng kanyang Ama. No? Kaya talagang we are nearing home. We are nearing home. Pauwi na po tayo. Ano pa ang madadala natin sa langit? Ni katiting, ni piso, ni singkong duling, wala tayong madadala. Kaya ang kailangan po natin ay itanggi ang ating sarili sa tulong at biyaya at sa pagpapasakop natin sa Panginoon. Ang kaligayahan natin ay itanggi ang ating mga sariling ambisyon, hangarin. Napapalitan ito ng hangarin kung paano tayo'y magpagamit sa natatapos na gawain ng ating Panginoon. Pinapakita natin sa ating mga buhay ang kagandahan ng buhay ni Kristo. Sa altar ng sakripisyo sa sarili, ang itinalagang lugar ng pagkikita sa pagitan ng Diyos at ng kaluluwa. Tinatanggap natin mula sa kamay ng Diyos ang makalangit na ilaw na sumusuri sa puso na nagpapakita ng pangangailangan ng isang nananahang Kristo. Napakaganda mga kapatid ng paanyaya sa atin. Ipapakita natin sa buong mundo kung paano o sa mga tao na nakapalibot sa atin na mayroong nananahan sa atin. Kaya tama sinabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Not I, but Christ lives in me. The more na nakakalimutan natin ang ating sarili, the more we deny it, the more na tayo po ay nagkakaroon ng pagpapakumbaba at mas inuuna natin ang kaligayahan ng iba. Dahil ang kaligayahan natin ay maglingkod, hindi para pasayahin ang ating sarili, kundi ang kasiyahan natin ay ang paglingkuran po ang iba. Dahil yun ang kaligayahan ng ating mahal na Panginoon. Ang kaligayahan po ng langit, mga kapatid, ang isang tao ay tumalikod sa kasalanan. Nagbubunyi ang kalangitan. Kahit isang tao lamang. Kaya ang kaligayahan po ng langit ay simple lamang. Ang isang tao na makasalanan ay tumalikod, nagpipesta na ang langit. Kaya kapag ang kaligayahan po natin, mga kapatid, ay magdala ng mga tao sa pagdala ng Panginoon, parehas na tayo ng kaligayahan ng langit. Hindi ang kaligayahan natin ay magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito, magkaroon tayo, makabili tayo ng ganito. Pero kapag ang kaligayahan natin ay kahit wala ako niya, basta makadala ko ng mga tao sa paanan ng Panginoon, parehas na tayo ng kaligayahan ng langit. Dahil ang kaligayahan ng langit, one sinner will turn to God. Heaven is rejoicing. Kaya yun po mga kapatid, pag yun na yung kaligayahan natin, ay tunay na tayo po ay nagkakaroon ng kasiyahan, katulad ng kasiyahan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, to deny self, ang pinakamahirap na sermon
Sabi dito at i-deny natin yung ating sarili. Nag-umpisa po yan sa tunay na panalangin. Kaya ang panalangin natin ay isuko natin ang ating buhay. Maranasan natin ang pananahan, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil pagka pinanalangin po natin yung tunay na makita sa atin yung kung paano pumilo sa ating banal na Espiritu. Natandaan ko po yung kwento ni Pavel Goya. Namulatan niya na ang kanyang tatay ay bago siya matulog, nakikita niyang nakaluhod. Ay siya yung bata pa siya, mahilig siyang kumain. Every 4 hours, kailangan niyang kumain. Bago matulog, nakita niya nakaluhod ang kanyang tatay. Pagkagising niya ng somewhere in 11 hanggang 12, madadaanan niya yung kwarto bukas ng kwarto ng kanyang magulang. Nakikita niya nakaluhod pa rin ang kanyang tatay. Pagkatapos, mga bandang alas 4, kailangan niyang kumain, nakikita niya ulit nakaluhod ang kanyang tatay. At sabi niya, Dad, tutulog ka pa ba? Sabi niya, of course, between prayers. Na kanyang tatay napakataas ng spiritualidad, kaya ang kanyang tatay ay nabubuhay sa 10%. 90% binibigay ng kanyang tatay. Ang lahat ng income nila, 90% lahat yun. 10% lang ang kanyang tinabubuhay. At nakita niya ang karakter ng kanyang tatay ay karakter ni Jesus. Walang, sabi niya, ang malaking impact na nakita niya kanyang tatay ay self-denial and self-sacrifice. Kaya tuwing napapakinggan ko yung sermon niya, pinaparealize sa akin ng Panginoon na the more we come to Jesus, the more we spend time with Jesus, dun lang magkakaroon ng pagbabago at maididinay natin yung ating sarili. Kaya mga kapatid, spend time with Jesus. At pati yung mga taong minsan ay nagbibigay ng trouble sa atin. But the more we pray to them, the more we will love them. Kaya self-denial ay mag-uumpisa po yan sa tunay na pakikipagtipan at pakikipagrelasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Spend time with Jesus. Makalimutan mo ang iyong sarili. At ang gusto mong gawin ay kung paano maglingkod at hintayin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ito po ay isang napakagandang paalala sa atin. Pinakamahirap na sermon. Subalit, magiging pinakamasaya natin gawin dahil nagpasakop tayo ng lubos sa ating Panginoong Jesus. Pagpalain po tayo. Amen. Okay, amen for Mark sa side yung umaga. So tayo po ay dadako sa atin pong united prayer. So pangunahan po tayo ng dalawa po nating magigiting na Amen mga kapatid. Pagtanggi sa sarili, yung ating main main point po. At yan ay madalas nating naririnig, ngunit nagawa na ba natin mga kapatid na itanggi yung ating sarili? Huwag kayong mag-alala kung hindi pa, at ang maganda ay sinusubukan natin. Ayan, sinusubukan natin yung pagtanggi sa ating sarili. Maraming bagay, maraming mangyayari sa ating buhay. Sa maghapon lang na ito, makikita na natin yan eh. Tingnan natin mabuti sa maghapon na ito. Paano natin i-apply sa ating buhay yung lesson na yan? Yung pagtanggi sa sarili. Bago natin ihakbang ang ating paa, tingnan natin kung, not typically hakbang ng left or right, but sa ating pagdedesisyon sa maghapon na ito, tingnan natin kung ito ba'y kalooban ng Panginoon o hindi. Paano natin malalaman kung kalooban ng Panginoon? Kapag tayo ay mapapalapit sa Kanya, kapag pabor sa Kanya yung ating gagawin. Pag sa ating sarili lamang, yun ay pang sarili lamang natin. So ayan, nawa sa ating mga pagdedesisyon sa buhay, sa ating mga
paggawa, kahit simple lang, kasama natin ang Panginoon dahil dyan tayo magtatagumpay para ating mapanagumpayan yung ating sarili. Mahirap kalaban ng sarili, ano po. Talagang ito, sabi ko nga kahapon, ano, ito ay isang big challenge sa bawat isa. Tanggihan mo yung sarili mo, paano mo tatanggihan, di ba? Hindi mo magagawa. Pag wala kang Jesus sa puso, hindi mo talaga magagawa. Pero kung meron, ay kaya natin, ano po, kakayanin natin dahil meron tayong example, si Jesus na yung example, ano. Tinanggihan niya yung kanyang sarili at ang kalooban ng Ama kanyang sinunod. Kung siya lang gusto niya sana wag na siyang sabi niya nanalangin nga sa Gethsemane, di ba? Kung maaari wag na sana siyang mapako sa krus. Parang ganoon, hindi ko matandaan yung eksaktong word, ano? Pero sinunod niya pa rin yung kalooban ng Ama na mangyayari para sa plano ng ating kaligtasan, mga kapatid. Ano po? Ayan na tayo manalangin, mga kapatid. Patuloy nating hilingin sa Panginoon na kasama natin siya palagi, pagkat pag tayo nagmintis, sigurado si Satan yung ating sasakop sa atin, ano? Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga nito, salamat po muli. Una-una sa aming pagbabasa doon sa baka ating malimutan na book ni Pastor George Knight patungkol sa mga propesiya na hindi lamang ito mga tanda sa mangyayari sa hinaharap, kundi ito ay isang pagtawag sa amin upang sa inyong nalapit na pagbabalik kami magsipaghanda, maikalat namin ang mabuting niyong pabalita sa lahat ng tao sa buong mundo, at gayon din sa aming mga mahal sa buhay. Kami ay maging handa sa nalalapit ninyong pagbabalik, ito man ay ngayong taon o dakilang Diyos. Kami po ay lubos na umaasa na aming magampanan ang aming tungkulin sa bawat sandali o dakilang Diyos. Samantalang hindi namin mayaabot ang lahat ng tao sa buong mundo, maaari pa rin naman kaming makatulong sa pagpapakalat ng gawain sa buong mundo sa pamamagitan ng aming pagtanggi sa sarili, na aming ibalik ang tama para sa iyo, naming mga ikapo, at makita namin na iyong kabutihan sa aming buhay at makapagbalik din kami ng palasalamat bilang aming handog o offering na magagamit ito sa pagpapakalat na iyong gawain o dakilang Diyos. May mga pumipigil sa amin para magawa ito. Ito ay ang aming sarili. Ito ay ang aming takot na baka kami maubusan. Ito ay aming takot na baka kami baka kami magutom. Ito ay aming pagiging kulang sa pagtitiwala po sa inyo, dakilang Diyos. Sa umaga na ito muli namin nilalapit na aming mga sarili, na patuloy niyo po kaming hipuin na niyo mapagpagaling na kamay sa aming pisikal na kalagayan at gayon din sa aming espiritual na karamdaman. Alisin niyo po ang aming pagdududa sa aming sarili. Palitan niyo po ito ng puro pag-asa at pagmamahal na nagmumula po sa inyo. Karunungan na makita namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Makita namin na inyong pag-aalaga sa nature na hindi niyo pinababayaan. O dakilang Diyos, salamat sa inyong pag-ibig. Alam namin na kami magtatagumpay sa piling po ninyo. Sa pagpapatuloy, nais naming sama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. May mga kahilingan po kami sa aming mga sariling isipan at puso na hindi man namin nabanggit, ay nais naming sabay-sabay na isama po sa umaga na ito. Sama namin ang sambahayan ni Sister Emelinda Makalalag, ang kanyang asawa na nagtatrabaho, ang kanilang pag-travel araw-araw, yung kanyang dalawang anak na si John Mark and Jovan na naway makasama niya sa pananampalataya. Makita ang iyong kabutihan, o dakilang Diyos. Tulungan niyo po sila, ano pa man ang kanilang mga kahilingan ay inyo pong dinggin sa mga sandali na ito. Kaya din ang sambahayan ni Ate Revi,
At kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay na malayo, yung kanyang simbahan sa Leonardo, mga bagong binyagan ay patuloy na maging matatag sa pananampalataya, pagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan at makita nila ang iyong kabutihan, at higit sa lahat mapagtagumpayan din naman nila ang kanilang pagtanggi sa sarili. Dakilan Diyos, kasama din namin sa panalangin ang sambayan ni Sister Nympha Rivera sa kanilang pangunguna sa Tabacao Church, kasama ng kanyang mga kasamahan na nangunguna. Kalusugan ang aming panalangin sa bawat isa, at may mga prayer request din po sila. O dakilan Diyos, inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban at na hindi nang sa aming kagustuhan. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ano man ang kanilang mga pinagdaraanan sa mga panahon na ito, ay inyo po silang samahan at bigyan ng pag-asa, bigyan ng pagpapala na nagmumula sa langit na bayan. Kaya hindi ng sambayan ni Sister Mildred, at kung ano man ang kalagayan ng kanilang pamumuhay ay patuloy niyo pong palaguin. Sa tulong po ninyo, mas lalo nila kayong makasama, makilala, kanilang buong pamilya, ay patuloy na ang inyong pag-ibig ang kanilang maranasan. Ang sambayan din po ni Sister Janet Gatmaytan, lalo na yung kanyang asawa na si Brother Jojo, kalusugan sa araw-araw, yung kanyang health ay patuloy na maging malakas ang resistensya, lalo sa gawain, yung kanilang pamumuhay, yung pag-aaral ng kanilang anak, ay patuloy pong dinggin ang kanilang mga panalangin. Magayon din ang sambayan ni Ate Sally Sanchez sa patuloy niya magpapagaling, nawa ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumuti. Dalangin din namin na iba pang mga prayer request, kung ano man ang meron siya sa kanyang puso sa mga sandali na ito, inyo po itong dinggin o dakilan Diyos. Salangin din namin dalangin din namin ang sambayan ni Ate Lorna sa kanilang trabaho araw-araw. Ngayon ay bakasyon, hindi sila makapagtinda, ngunit alam namin na kayo patuloy nagpo-provide po para sa kanila. Dalangin din namin ang kanilang iba pang mga prayer request. May mga kahilingan din po sila na nais nilang isama sa panalangin sa umaga na ito. Patuloy niyo po itong dinggin o dakilan Diyos, bigyan sila ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Tulungan ang kanyang buong sambahayan na matutunan na itanggi ang kanilang sarili, at kayo po ang aming unahin sa lahat ng pagkakataon. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Nanay Nerissa, kasama na yung kanyang mga mahal sa buhay na malalayo. Patuloy na ang inyong pag-ibig ang kanilang maranasan, at patuloy na mas makilala pa nila kayo bilang aming personal at tagapagligtas, lalo na yung kanyang mga apo. At gayon din ang sambahayan ni Sister Teresita Dairit Reyes sa kanyang pinagdaraanan sa mga sandali na ito. Nais namin isama ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, at nawa patuloy na bigyan sila ng sapat na kanilang mga pangailangan, lalo na sa kanyang nararamdaman sa kanyang kalusugan. Ay inyo po itong hipuin patuloy na mapagpagaling na kamay, at ang karunungan na nagmumula sa inyo ay kanilang mga kamtan upang mapaglabanan ng mga ganitong klaseng pagsubok sa buhay. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, Sister Shirley Rosacinto, Sister Des Flores, kung ano man ang kanilang mga kahilingan sa mga sandali na ito, inyo rin po silang dinggin. Kaya din ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, Sister Vicky na malayo sa kanilang pamilya, at patuloy niyo po siyang samahan sa araw-araw na kanyang pamumuhay. Patuloy niyo po kayong makilala at makita ang inyong pagmamahal. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Aurea Melihor, saan man po siya naroroon. Sa sandali na ito, ang kanyang buong pamilya ay aming sinasama sa panalangin, na patuloy na ang inyong pag-ibig ang kanilang maranasan, at naway patuloy na bigyan kami ng karunungan na nagmumula sa inyo, aming mapaglabanan na aming mga sariling kagustuhan, bagkus ay aming sundin na iyong kalooban. O dakilan Diyos, ngayon din ang mga prayer request naming nasa listahan, hindi namin mabanggit, may mga karamdaman, may mga nabibigatan sa buhay, may mga problema emosyonal, problema sa pamilya, problema pinansyal. O dakilan Diyos, aming nilalapit ito lahat sabay-sabay po sa inyo sa umaga nito. Inyo na bang dinggin ang aming panalangin ayon sa inyong kalooban at nang dinang sa aming kagustuhan.
Ito pong lahat ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Amen mga kapatid. Ano po? Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumubaybay. Sa mga nasa live ngayon. Salamat po. Ganyan din sa mga nag-share. At patuloy namang tayo na lumapit sa Panginoon sa bawat umaga. God first morning. Ano po? Ngayon ay Happy Preparation Day, Friday. Bukas ay banal na araw ng Sabat ng pagsamba. Igayak na natin lahat yung ating gagamitin para bukas hindi tayo malate. Sabi nga, no? Kaya lang ako sa kondisyon ko na ito ay mas pipiliin ko muna magpahinga. Ang aking kondisyon, mababa pa rin yung aking immune system. Ano po? Hindi ako ready pa para sa umatake sa sa labas ng bahay. Kaya ako ay patuloy na magpapalakas muna sa aming ka-district dito, sa mga ka-district ko, sa ating fellowship bukas. Mamimiss ko kayo. Ganun pa man, magpapatuloy ang pagsamba at pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan, sa mga hindi ko nabanggit kanina, magandang umaga po sa inyo. Sa mga hindi ko na bati, good morning po sa inyo lahat. Napakabilis ng araw, January 3. Ano po? Ang oras ay 5:57. Madilim pa, ngunit pwede na mag-exercise, galaw-galaw na po, para ang ating katawan ay sumigla. Ayan, hanggang bukas pa muli mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama sa panalangin. Salamat sa inyong pakikiisa. God bless, God first morning po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.